Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira si Lolo Tasio. Isang matandang magsasaka na kilala ng lahat sa kanilang lugar bilang mabait, matyaga at mapagkumbaba. Matagal na siyang biyudo at wala nang kasama sa kanyang munting kubo kundi ang kanyang mga alaala at ang mga tanim niyang gulay sa likod bahay. Ang kanyang kubo ay gawa lamang sa kawayan at pawid, ngunit para kay Lolo Tasio, iyon na ang kanyang buong mundo. Doon niya ginugol ang maraming taon ng kanyang buhay kasama ang kanyang yumaong asawa na si Aling Seling. Doon din niya pinalaki ang kanilang nag-iisang anak na si Andres, na kalaunan ay lumuwas ng Maynila upang magtrabaho at bumuo ng sariling pamilya. Sa paglipas ng panahon, naging tahimik ang buhay ni Lolo Tasio. Bihira na siyang dalawin ng kanyang anak dahil sa layo ng biyahe at sa hirap ng buhay sa lungsod. Gayunman, hindi siya nagtatampo. Nauunawaan niyang may kanya-kanyang laban ang bawat tao sa buhay. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gumigising si Lolo Tasio upang diligan ang kanyang mga halaman. Pagkatapos, ay naglalakad siya papunta sa maliit na bukirin na kanyang sinasaka sa gilid ng baryo. Kahit matanda na siya, hindi niya kayang iwan ang trabaho sa lupa. Para sa kanya, ang pagsasaka ay hindi lamang hanap buhay, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ngunit isang araw, may nangyari na hindi niya inaasahan. Maagang nagising si Lolo Tasio ng araw na iyon. Bahagyang malamig ang simoy ng hangin at makapal ang hamog sa paligid ng baryo. Matapos niyang kumain ng simpleng almusal na kamote at kape, nagpasya siyang maglakad ng mas malayo sa karaniwang pinupuntahan niya. Matagal na niyang gustong makita ang bahagi ng kagubatan sa likod ng bundok. Ayon sa matatanda sa baryo, may mga lugar daw doon na hindi pa nararating ng karamihan. May mga nagsasabi ring may mga lihim na nakatago sa kailaliman ng gubat. Hindi naman naniniwala si Lolo Tasio sa mga kwento ng kababalaghan. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may tumatawag sa kanya mula sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, papasok ng gubat, napansin niya ang katahimikan ng paligid. Ang mga ibon ay tila nagmamasid lamang mula sa mga sanga ng puno, habang ang hangin ay dahan-dahang dumadaan sa pagitan ng mga dahon. Lumalim ng lumalim ang kanyang paglalakad, hanggang sa halos hindi na niya makita ang daang kanyang dinaanan. Napahinto siya nang maramdaman ang pagod. Marahil ay dapat na akong magpahinga, mahina niyang sabi sa sarili. Naupo siya sa isang malaking ugat ng puno. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at tumingin sa paligid. Noon niya napansin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa di kalayuan, sa pagitan ng matatangkad na puno, may isang maliit na bahay kubo. Napakunot ang noo ni Lolo Tasio. "May nakatira kaya dito?" bulong niya. Hindi niya akalaing may bahay sa gitna ng gubat. Sa tagal niyang nakatira sa baryo, wala siyang narinig na may naninirahan sa ganoong kalalim na bahagi ng kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang kubo. Bagamat gawa ito sa kawayan at pawid tulad ng mga bahay sa baryo, tila napakalinis at maayos nito. Wala ring bakas ng pagkasira kahit mukhang matagal na itong nakatayo. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas. Tila inaanyayahan ang sinumang dumaan na pumasok. Saglit na nagdalawang isip si Lolo Tasio.
Ngunit dahil sa matinding pagod, nagpasya siyang kumatok. Tok, tok, tok. Walang sumagot. May tao po ba? Tawag niya. Nanatiling tahimik ang paligid. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Pagpasok niya sa loob ng kubo, agad niyang napansin na may kakaibang pakiramdam sa lugar. Hindi ito katulad ng ordinaryong bahay. May malamig, ngunit nakapapawi na hangin, na tila nagpapagaan sa katawan. May isang maliit na mesa sa gitna ng kubo at isang banig na maayos na nakalatag sa sahig. Sa isang sulok naman ay may palayok at ilang gamit sa pagluluto. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang liwanag na pumapasok mula sa maliit na bintana. Kahit makapal ang mga puno sa paligid, tila may sariling liwanag ang kubo. Pasensya na kung papasok ako, sabi ni Lolo Tasio kahit walang kausap. Dahan-dahan siyang naupo sa banig. Hindi niya napansin kung gaano kabilis lumipas ang oras. Ang pagod sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay kusang pumikit. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagod at pag-iisa, nakaramdam si Lolo Tasio ng tunay na kapayapaan. Ngunit hindi niya alam na ang bahay kubong iyon ay hindi isang ordinaryong tahanan. Habang siya ay nagpapahinga, may mga matang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa labas ng kubo. Mga matang matagal nang naghihintay sa pagdating ng isang taong tulad niya. At ang pagdating ni Lolo Tasio sa mahiwagang bahay kubo sa gitna ng gubat ay simula pa lamang ng isang pambihirang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mahimbing ang tulog ni Lolo Tasio sa loob ng maliit na bahay kubo. Ang pagod na matagal niyang kinikimkim sa kanyang katawan ay tila unti-unting natutunaw sa tahimik at malamig na hangin sa loob ng kubo. Sa labas, ang kagubatan ay nananatiling payapa. Ngunit sa katahimikan ng mga puno at damo, may mga nilalang na lihim na nagmamasid. Sa likod ng isang malaking punong balete, may maliit na nilalang na dahan-dahang sumilip patungo sa kubo. Maliit ang kanyang katawan, kulay kayumanggi ang balat, at may suot na pulang salakot na yari sa dahon. Isa siyang duwende. Hindi nagtagal, may dalawa pang duwende ang lumapit mula sa kabilang direksyon ng gubat. Pareho silang tahimik na nagmasid sa kubo, na parang matagal nang may hinihintay. "Siya na kaya iyon?" Mahinang tanong ng isa. "Hindi ako sigurado," sagot ng isa pang duwende. "Maraming taon na tayong naghihintay." Ang unang duwende ay muling sumilip sa maliit na bintana ng kubo. Sa loob ay nakita niya si Lolo Tasio na mahimbing na natutulog sa banig. Matagal siyang tumingin sa matanda. "May kabutihan ang kanyang mukha," sabi niya. "Hindi tulad ng ibang taong napadpad dito noon." Tahimik na tumango ang dalawang kasama niya. Matagal na nilang binabantayan ang mahiwagang bahay kubo sa gitna ng gubat. Ang kubong iyon ay hindi basta-bastang tahanan. Isa itong lugar na matagal nang pinangangalagaan ng mga nilalang ng kagubatan. Ilang daang taon na itong nakatayo. At ayon sa isang matandang hula ng kanilang pinuno, darating ang araw na may isang taong may mabuting puso ang mapapadpad doon. Ang taong iyon daw ang magiging dahilan ng pagbabalik ng balanse sa kagubatan. "Dapat ba nating sabihin kay punong duwende?" tanong ng isa. "Hindi pa," sagot ng unang duwende. "Pagmasdan muna natin siya." Samantala, sa loob ng kubo, nagsimulang gumalaw si Lolo Tasio.
Dahan-dahan siyang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Napakurap siya habang tumitingin sa kisame ng kubo. "Gaano katagal akong nakatulog?" bulong niya. Pagbangon niya ay napansin niyang magaan ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang katawan na kanina ay puno ng pagod ay tila naging bago. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Lalong gumanda ang tanawin ng kagubatan sa kanyang paningin. Ang mga dahon ay kumikislap sa sikat ng araw at ang hangin ay sariwang-sariwa. "Napakaganda ng lugar na ito," sabi niya sa sarili. Hindi niya napansin na sa labas ng kubo ay nagmamasid pa rin ang 3 duwende. Maya-maya ay lumabas si Lolo Tasyo ng kubo upang mag-inat ng katawan. Nang makita siya ng mga duwende, mabilis silang nagtago sa likod ng mga halaman. Naglakad si Lolo Tasyo sa paligid ng kubo. Habang nagmamasid siya sa paligid, may kakaiba siyang napansin. May maliit na taniman sa gilid ng kubo. Lumapit siya rito at napangiti. "May nagtatanim pala dito," sabi niya. May mga halamang gamot, ilang gulay, at mga bulaklak na maayos na nakatanim sa maliit na lupa. Ngunit napansin niya rin na tila matagal nang walang nag-aalaga sa mga ito. Ang iba ay nagsisimula ng matuyo. Bilang isang magsasaka, hindi napigilan ni Lolo Tasyo ang sarili. Naghahanap siya ng maliit na patpat at nagsimulang ayusin ang lupa sa paligid ng mga halaman. Tinanggal niya ang mga damo at inayos ang lupa upang makahinga ang mga ugat ng halaman. Hindi niya alam na may 3 pares ng mata ang nakamasid sa kanya. "Hindi siya sumira," bulong ng isang duwende. "Tinulungan pa niya ang mga halaman," sagot ng isa. Ang unang duwende ay bahagyang ngumiti. "Marahil siya na nga ang hinihintay natin." Habang patuloy sa pag-aayos ng taniman, si Lolo Tasyo may bahagyang paggalaw sa kagubatan sa mas malayong bahagi ng lugar. May isa pang nilalang ang nakatingin sa kubo. Mas matangkad ito kaysa sa mga duwende at ang mga paa nito ay kakaiba. Paa ng kabayo. Tahimik itong nakatayo sa pagitan ng mga puno habang pinagmamasdan si Lolo Tasyo. Isang tikbalang. Matagal na ring binabantayan ng nilalang na iyon ang mahiwagang kubo. At ngayon, nakita nito ang matandang lalaki na walang takot na naglalakad sa lugar na kinatatakutan ng maraming tao. Bahagyang yumuko ang tikbalang, tila nag-iisip. Sa loob ng maraming taon, walang taong nagtagal sa kubong iyon. Ang iba ay natakot. Ang iba ay nagpakita ng kasakiman. Ngunit ang matandang ito ay tila kakaiba. Habang patuloy na nag-aayos ng lupa si Lolo Tasyo, hindi niya alam na ang kanyang simpleng kabutihan ay napapansin ng mga nilalang ng kagubatan. At ang kanyang presensya sa mahiwagang bahay kubo ay unti-unti nang nagigising sa mga lihim na matagal nang natutulog sa gitna ng gubat. Sa gabing darating, may mangyayaring hindi niya kailanman inaasahan. Isang pangyayaring magbubukas sa lihim ng mahiwagang bahay kubo. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, makikilala ni Lolo Tasyo ang tunay na mga tagapagbantay ng kagubatan. Habang papalubog ang araw sa likod ng matataas na bundok, nagsimulang magbago ang anyo ng kagubatan. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay unti-unting napalitan ng malamlam na dilim. At ang hangin ay naging mas malamig. Natapos na ni Lolo Tasyo ang pag-aayos ng maliit na taniman sa gilid ng bahay kubo. Pinagpag niya ang kanyang mga kamay
at napangiti habang tinitingnan ang mga halamang muli niyang inayos. Bukas mas gaganda pa ang mga ito, sabi niya sa sarili. Hindi niya namalayan kung gaano nakatagal siyang naroon sa kagubatan. Naisip niyang marahil ay kailangan na niyang umuwi sa baryo bago tuluyang dumilim. Ngunit nang tumingin siya sa daang kanyang dinaanan kanina, napansin niyang tila iba na ang hitsura ng paligid. Ang landas na kanyang tinahak ay tila nawala. Napakamot si Lolo Tasio sa ulo. Parang hindi ko na makita ang daan palabas, mahina niyang sabi. Hindi siya agad nag-alala. Sa kanyang mahabang karanasan sa bukid at kabundukan, sanay siyang maghanap ng daan. Ngunit habang lumilipas ang ilang sandali, napansin niyang mas lalo lamang siyang naliligaw sa gitna ng kagubatan. Sa huli ay napabuntong hininga siya. Marahil ay dito na muna ako magpapalipas ng gabi, wika niya. Bumalik siya sa maliit na bahay kubo. Pagpasok niya sa loob ay mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan ng lugar. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Umupo siya sa banig at naglabas ng maliit na supot mula sa kanyang bayong. May kaunti pa siyang dalang tinapay at saging. Tahimik siyang kumain habang pinagmamasdan ang maliit na bintana ng kubo kung saan makikita ang madilim na kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Napahinto si Lolo Tasio. Maingat siyang tumayo at lumapit sa pintuan. May tao ba dyan? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit naroon pa rin ang pakiramdam na may nagmamasid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Ang hangin ng gabi ay agad pumasok sa loob ng kubo. Sa una ay wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit nang tumingin siya sa lupa sa harap ng kubo, may napansin siyang kakaibang bakas. Maliit na bakas ng paa. Napakunot ang noo niya. Bata kaya ang dumaan dito? Bulong niya. Habang sinusundan ng kanyang tingin ang mga bakas ng paa, napansin niyang papunta ang mga ito sa isang malaking puno ng balete na nasa gilid ng kubo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sa likod ng puno ay may bahagyang paggalaw. Bigla niyang narinig ang isang maliit na tinig. Umalis na ba siya? Napahinto si Lolo Tasio. May sumagot mula sa kabilang bahagi ng puno. Hindi pa. Dahan-dahan siyang sumilip sa likod ng puno. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa buong buhay niya. 3 maliliit na nilalang ang nakatayo sa likod ng puno. Maliliit ang kanilang katawan at may suot na mga salakot na yari sa dahon. Napaatras si Lolo Tasio sa gulat. Ang 3 nilalang ay napatingin din sa kanya. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang isa sa kanila. Pasensya na po. Napatigil si Lolo Tasio. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magugulat. Duwende ba kayo? Tanong niya. Nagkatinginan ang 3 nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango ang isa. Matagal na po naming binabantayan ang kubong ito, sabi ng duwende. Imbes na matakot, napakamot lamang si Lolo Tasio sa ulo. Kung ganun pala, pasensya na kung nakitulog ako doon. Nagulat ang 3 duwende sa kanyang sinabi. Karaniwan, kapag may taong nakakakita sa kanila, ay sumisigaw o tumatakbo sa takot. Ngunit, ang matandang ito ay tila kalmado lamang. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng isa. Umiling si Lolo Tasio. Matanda na ako, sabi niya. Marami na akong nakita sa buhay.
Kung wala naman kayong ginagawang masama, bakit ako matatakot? Sandaling natahimik ang mga duwende. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang taong hindi natakot sa kanila. Marahil tama ang sinabi ng punong duwende, mahina nilang bulong. Napakunot ang noo ni Lolo Tasio. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang mga duwende, may biglang malakas na tunog na nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Isang mabigat na hakbang. Yumayanig ang lupa sa bawat galaw. Biglang natakot ang mga duwende. Dumarating na siya, sabi ng isa. Napatingin si Lolo Tasio sa madilim na bahagi ng gubat. Unti-unting lumitaw mula sa pagitan ng mga puno ang isang matangkad na nilalang. Ang katawan nito ay tulad ng tao, ngunit ang mga paa nito ay tulad ng sa kabayo. Matangkad ito at nakakatakot ang anyo, ngunit ang mga mata nito ay tila tahimik at mapagmasid. Napasinghap si Lolo Tasio. "Titikbalang," bulong niya. Ang nilalang ay tumigil sa harap ng kubo at tumingin kay Lolo Tasio. Tahimik ang kagubatan. Ang mga duwende ay nakatago sa likod ng puno. Ngunit si Lolo Tasio ay nanatiling nakatayo. Nagkatinginan ang matanda at ang mahiwagang nilalang. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kakaibang pagkakaunawaan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng kagubatan. Isang ugnayan na matagal nang hindi nangyayari sa mundo ng mga tao. At hindi pa alam ni Lolo Tasio na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa kanyang kapalaran. Tahimik ang buong kagubatan habang nakatayo si Lolo Tasio sa harap ng mahiwagang nilalang. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumisinag sa pagitan ng mga sanga ng puno at nagbibigay ng kakaibang anyo sa paligid. Ang tikbalang ay nakatayo lamang ilang hakbang mula sa kanya. Matangkad ito, halos 2 beses ang taas ng isang karaniwang tao. Ang katawan nito ay matipuno at ang mga paa nitong tulad ng sa kabayo ay matibay na nakabaon sa lupa. Ang mahaba nitong buhok ay bahagyang gumagalaw sa hangin. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, ang mga mata nito ay hindi puno ng galit. Sa halip ay tila nagmamasid lamang. Sa likod ng punong balete ay tahimik na nakasilip ang 3 duwende. Hindi sila gumagalaw. Matagal na nilang kilala ang nilalang na iyon. Siya ang isa sa mga tagapagbantay ng kagubatan. Siya ang nagbabantay sa mahiwagang bahay kubo. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan bago nagsalita si Lolo Tasio. "Magandang gabi," sabi niya sa mahinahong tinig. Nagulat ang mga duwende sa kanyang sinabi. Walang takot ang matanda. Ang tikbalang ay hindi rin agad nagsalita. Tinitigan lamang nito si Lolo Tasio na parang sinusukat ang kanyang pagkatao. Maya-maya ay nagsalita ito sa mababa at malalim na tinig. "Hindi ka natatakot sa akin?" Bahagyang napangiti si Lolo Tasio. "Kung ikaw ay may masamang balak, matagal mo na sana akong sinaktan," sagot niya. "Pero nakatayo ka lang dyan at nagmamasid." Tahimik na tumingin ang tikbalang sa matanda. Mula sa likod ng puno ay marahang lumabas ang mga duwende. "Siya ang matandang tinutukoy namin," sabi ng isa sa kanila. Bahagyang lumingon ang tikbalang sa kanila. "Matagal ba siyang nandito?" tanong nito. "Oo," sagot ng isa pang duwende. "Nagpahinga siya sa kubo at inayos pa niya ang taniman." Napatingin ang tikbalang kay Lolo Tasio. "Totoo ba yon?"
Tumango ang matanda. Sayang naman kung matutuyo ang mga halaman, sagot niya. Maganda ang lugar na ito. Muling natahimik ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang gumagalaw habang dumadaan ang malamig na hangin. Sa wakas ay nagsalita muli ang tikbalang. Ang kubong iyon ay hindi ordinaryong bahay. Tahimik na nakinig si Lolo Tasio. Maraming taon na itong binabantayan ng mga nilalang ng kagubatan. Patuloy ng tikbalang. Hindi lahat ng tao ay maaaring manatili dito. Napakamot sa ulo si Lolo Tasio. Kung nakagambala ako, aalis na lamang ako bukas ng umaga, sabi niya. Ngunit umiling ang tikbalang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napatingin si Lolo Tasio sa kanya. Ang kubong iyon ay lumilitaw lamang sa mga taong may mabuting puso. Nagkatinginan ang tatlong duwende. Matagal na nilang narinig ang mga salitang iyon mula sa kanilang pinuno. At ngayon ay muling sinabi ng tagapagbantay ng gubat. Maraming tao na ang naglakad sa kagubatang ito. Patuloy ng tikbalang. Ngunit kakaunti lamang ang nakakita sa kubo. Tahimik si Lolo Tasio. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para sa kanya, isa lamang siyang matandang magsasaka. Bakit ako? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip ay tumingin ito sa paligid ng kagubatan na tila may inaalala. Dahil may paparating na panganib sa gubat na ito, sabi nito sa wakas. Napakunot ang noo ng mga duwende. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng isa. May mga tao mula sa bayan na naghahanap ng yamang nakatago sa kabundukan, sagot ng tikbalang. Kung matagpuan nila ang lugar na ito, mawawala ang katahimikan ng kagubatan. Tahimik ang lahat. Ang gubat na iyon ay tahanan ng maraming nilalang. Kung may mga taong dumating na may kasakiman sa puso, maaaring masira ang lahat. Napatingin ang tikbalang kay Lolo Tasio. Maaring ikaw ang taong makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan ng lugar na ito. Nagulat ang matanda. Ako? Tumango ang tikbalang. Ang kubo ay nagpakita sa iyo sa isang dahilan. Hindi agad nakapagsalita si Lolo Tasio. Sa kanyang buong buhay, hindi niya kailanman inisip na magiging bahagi siya ng isang bagay na ganito kalaki. Tahimik siyang tumingin sa maliit na bahay kubo sa likod niya. Ang simpleng kubong iyon ay biglang nagkaroon ng kakaibang kahulugan. Hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan, sabi niya sa wakas. Ngunit ngumiti ang isa sa mga duwende. Minsan, sabi nito, ang kabutihan ng puso ang pinakamalaking tulong. Tahimik na tumingin ang tikbalang sa matandang magsasaka. At sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na kagubatan, nagsimula ang isang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng gubat. Isang kasunduang magbabantay sa lihim ng mahiwagang bahay kubo. Ngunit sa malayong bahagi ng kabundukan, may mga taong nagsisimula ng maglakbay patungo sa kagubatan. At hindi pa alam ni Lolo Tasio na ang mga taong iyon ang magiging pinakamalaking pagsubok sa kanyang bagong tungkulin. Tahimik ang gabi sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng matataas na puno, habang ang malamig na hangin ay dahan-dahang dumadaan sa paligid ng maliit na bahay kubo. Nakatayo si Lolo Tasio sa harap ng kubo, kasama ang tatlong duwende at ang tikbalang na siyang tagapagbantay ng gubat. Sa kanyang isip,
ay umiikot pa rin ang mga salitang kanyang narinig. May panganib na paparating sa kagubatan. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila siya ang napiling tumulong upang mapanatili ang kapayapaan ng lugar. Tahimik siyang naupo sa isang kahoy na troso malapit sa kubo habang pinagmamasdan ang mga nilalang sa kanyang paligid. "Marahil ay kailangan kong malaman ang lahat," sabi niya sa mahinang tinig. Lumapit ang isa sa mga duwende at tumayo sa harap niya. "Kung ganoon," sabi nito, "dapat mong malaman ang lihim ng kubong ito." Tahimik na nakinig si Lolo Tasio. Ang tikbalang ay lumapit sa pintuan ng kubo at tumingin sa loob bago muling nagsalita. "Ang kubong ito ay matagal nang umiiral," sabi nito. "Mas matagal pa kaysa sa karamihan ng mga baryo sa kabundukan." Nagulat si Lolo Tasio. "Ganun na ba ito katanda?" tanong niya. Tumango ang tikbalang. "Noong unang panahon may isang matandang ermitanyo na nanirahan sa kagubatang ito," patuloy nito. "Siya ay isang taong may malalim na kaalaman sa kalikasan at sa mga lihim ng mundo." Tahimik na nakinig ang mga duwende. Alam na nila ang kwentong iyon, ngunit bihira itong ikwento sa mga tao. "Ang ermitanyo ang nagtayo ng kubong ito," sabi ng tikbalang. "Hindi lamang ito simpleng bahay. Ito ay isang lugar ng pahinga para sa mga taong may mabuting puso." "Bakit?" tanong ni Lolo Tasio. "Dahil alam ng matandang iyon na darating ang panahon na kakailanganin ng kagubatan ang tulong ng mga tao," sagot ng tikbalang. Nagkaroon ng katahimikan. Sa labas ng kubo ay maririnig ang mahinang huni ng mga kuliglig. "Hindi lahat ng tao ay makakakita sa kubong ito," sabi ng isa sa mga duwende. "Ang iba ay dumaraan lamang sa gubat nang hindi nila ito napapansin. Pero kung mabuti ang puso ng isang tao," dagdag ng isa pang duwende, "ang kubo ay nagpapakita sa kanya." Napaisip si Lolo Tasio. Sa buong buhay niya ay hindi niya inakalang may ganitong lihim na lugar sa kagubatan. "Malamang ay nagkamali kayo," sabi niya. "Isa lamang akong matandang magsasaka." Ngunit umiling ang tikbalang. "Hindi kami nagkakamali," sagot nito. "Ang kagubatan mismo ang pumili sa iyo." Tahimik na tumingin si Lolo Tasio sa maliit na kubo. Bigla niyang naalala ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya nang unang pumasok siya roon. Ang kapayapaan, ang gaan ng kanyang katawan, at ang pakiramdam na tila matagal na siyang hinihintay ng lugar na iyon. "May isa pang lihim ang kubong ito," sabi ng tikbalang. Napatingin ang matanda sa kanya. "Kapag may taong tunay na pinili ng kubo," patuloy nito, "ang taong iyon ay magiging kaibigan ng kagubatan." Napakunot ang noo ni Lolo Tasio. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti ang isang duwende. "Ibig sabihin," sabi nito, "maririnig mo ang mga bamarang, ang mga bulhong ng kagubatan." Tahimik na napatingin si Lolo Tasio sa paligid. Sa unang pagkakataon ay tila napansin niya ang mga tunog ng gubat na dati ay hindi niya pinapansin. Ang paggalaw ng mga dahon, ang mahinang pag-agos ng hangin, at ang tahimik na buhay ng mga nilalang sa paligid. Para bang ang buong kagubatan ay may sariling hininga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang mukha ng tikbalang. Napatingin ito sa madilim na bahagi ng gubat. "May paparating," sabi nito. Nagulat ang mga duwende. "Ngayon na ba?" tanong ng isa. Tumango ang tikbalang. "Mas mabilis kaysa sa inaasahan." Napatingin si Lolo Tasio sa direksyong tinitingnan ng tikbalang.
Sa malayo ay may bahagyang liwanag na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Parang mga ilaw ng lampara, mga ilaw ng tao. May mga taong papasok sa kagubatan. At hindi pa alam ni Lolo Tasyo na ang pagdating ng mga taong iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa mahiwagang kubo at sa katahimikan ng kagubatan. Tahimik ang hangin sa kagubatan, ngunit ang katahimikang iyon ay tila naputol ng mga ilaw na gumagalaw sa malayo. Mula sa pagitan ng mga puno ay unti-unting lumalapit ang liwanag ng ilang lampara. Napatingin si Lolo Tasyo sa direksyong iyon habang ang tikbalang at ang mga duwende ay nanatiling alerto. "Mga tao iyon," sabi ni Lolo Tasyo. Tumango ang tikbalang. "Hindi sila naparito para magpahinga," sagot nito. "Narito sila upang maghanap." Napakunot ang noo ng matanda. "Maghanap ng ano?" Isa sa mga duwende ang sumagot. "Kayamanan." Napabuntong hininga si Lolo Tasyo. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento sa baryo tungkol sa mga taong naghahanap ng nakatagong yaman sa kabundukan. May mga nagsasabing may lumang kayamanan daw na itinago noong unang panahon. Ngunit sa kanyang isip, karamihan sa mga kwentong iyon ay haka-haka lamang. Ngunit ngayon ay tila may katotohanan pala. Madalas silang dumarating? Tanong niya. Umiling ang tikbalang. "Hindi," sagot nito. Ngunit kapag may isang grupo na nakarating dito, madalas ay may mas marami pang susunod. Habang nagsasalita sila, papalapit ng papalapit ang mga ilaw. Naririnig na ngayon ang mga tinig ng mga lalaki. "Sigurado ka bang dito iyon?" tanong ng isa. "Ganito ang sinabi ng matandang nakausap ko sa bayan," sagot ng isa pang lalaki. "May lumang kayamanan daw sa loob ng kagubatang ito." May ikatlong boses na nagsalita. "Kung totoo iyon, yayaman tayong lahat." Tahimik na nakinig si Lolo Tasyo. Sa kanilang mga tinig ay ramdam niya ang kasabikan at kasakiman. Lumapit ang isa sa mga duwende sa tikbalang. "Ano ang gagawin natin?" tanong nito. Tahimik na nag-isip ang tikbalang. Hindi nila maaaring hayaan na matagpuan ng mga taong iyon ang mahiwagang kubo. Kung makita ng mga ito ang lugar, maaaring bumalik sila kasama ang mas marami pang tao. At kapag nangyari iyon, mawawala ang katahimikan ng kagubatan. Napatingin ang tikbalang kay Lolo Tasyo. "Handa ka bang tumulong sa amin?" tanong nito. Bahagyang nagulat ang matanda. "Ano ang kailangan kong gawin?" Saglit na nag-isip ang tikbalang bago sumagot. Ang mga taong iyon ay hindi naniniwala sa mga nilalang ng gubat, sabi nito. Ngunit nakikinig sila sa kapwa nila tao. Napaisip si Lolo Tasyo. "Gusto mong kausapin ko sila?" Tumango ang tikbalang. Kung maaari silang pigilan bago pa sila makarating dito, mananatiling ligtas ang kubo. Tahimik na tumingin si Lolo Tasyo sa mga ilaw na papalapit. Hindi niya kilala ang mga taong iyon. Hindi rin niya alam kung makikinig sila sa kanya. Ngunit alam niyang kung hindi niya susubukan, maaaring mapahamak ang lugar na ito. Tumayo siya. "Susubukan ko," sabi niya. Nagulat ang mga duwende. "Mag-isa ka?" tanong ng isa. Ngumiti si Lolo Tasyo. "Matanda na ako," sabi niya. Minsan mas nakikinig ang mga tao sa matanda. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng mga ilaw. Tahimik siyang pinanood ng tikbalang at ng mga duwende habang papalayo siya. Habang lumalapit si Lolo Tasyo,
sa grupo ng mga lalaki. Mas malinaw na niyang nakita ang kanilang anyo. 4 silang lahat. May dala silang mga pala, lubid at mga sako. Mga taong handang maghukay sa lupa upang maghanap ng kayamanan. Napansin ng isa sa kanila ang matandang papalapit. "Hoy!" sigaw nito. "May tao dito!" Huminto ang grupo. Tiningnan nila si Lolo Tasio. "Ano ang ginagawa mo dito, matanda?" tanong ng isa. Huminto si Lolo Tasio sa harap nila. "Dadaan lamang ako pa uwi," sagot niya. Napatingin ang isa sa mga lalaki sa paligid. "Kung galing ka dito sa loob ng gubat," sabi nito, "baka may nakita kang kakaiba." Tahimik na tumingin si Lolo Tasio sa kanila. Alam niyang ito ang sandaling kailangan niyang magpasya kung paano niya ipagtatanggol ang lihim ng mahiwagang kubo. Ngunit sa parehong sandali, sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, may isa pang nilalang na nagmamasid sa mga taong iyon. Isang nilalang na hindi kasing mahinahon ng tikbalang. Isang nilalang na hindi matutuwa sa presensya ng mga taong may dalang kasakiman sa kagubatan. At kapag ito ay nagpakita, maaaring hindi na maging mapayapa ang gabi para sa lahat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga lampara, magkakaharap si Lolo Tasio at ang 4 na lalaking naglalakbay sa gitna ng kagubatan. Ang hangin ay bahagyang malamig at ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw sa paligid nila. Pinagmasdan ng mga lalaki ang matandang magsasaka na nakatayo sa harap nila. Ang isa sa kanila, isang lalaking matipuno na tila pinuno ng grupo, ang unang nagsalita. "Matanda, saan ka nang galing?" tanong nito. "Galing ako sa kabilang bahagi ng bundok," mahinahong sagot ni Lolo Tasio. "Naglakad lamang ako upang maghanap ng mga halamang gamot." Nagkatinginan ang 4 na lalaki. May isa sa kanila na may hawak na pala ang bahagyang lumapit. "Kung ganoon," sabi nito, "baka may nakita kang kakaiba sa loob ng gubat." Tahimik si Lolo Tasio. Alam niyang hinahanap ng mga ito ang bagay na sinabi ng tikbalang. "Anong klaseng kakaiba?" tanong niya. Sumagot ang lalaking may hawak na lampara. "May nagsabi sa amin na may nakatagong kayamanan daw sa bundok na ito," sabi nito. Lumang kayamanan na hindi pa natatagpuan. Napabuntong hininga si Lolo Tasio. "Marami ng ganitong kwento ang narinig ko," sabi niya. "Pero karamihan sa mga iyon ay walang katotohanan." Ngunit umiling ang pinuno ng grupo. "Hindi kami basta naniwala lamang sa kwento," sabi nito. "May lumang mapa kami." Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang piraso ng lumang papel. Tiningnan iyon ni Lolo Tasio. Mukhang luma nga ang mapa. May mga guhit ito na tila nagpapakita ng direksyon papunta sa loob ng kagubatan. Ngunit hindi malinaw kung saan eksaktong lugar ito patungo. "Kung kayo ay papasok pa sa loob ng gubat ngayong gabi," sabi ni Lolo Tasio, "maaaring mapahamak kayo." Napakunot ang noo ng isa sa mga lalaki. "Bakit?" tanong nito. Tahimik si Lolo Tasio bago sumagot. "Ang gubat na ito ay hindi tulad ng ibang lugar," sabi niya. "Maraming taong naligaw na dito." Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang isa ay bahagyang natawa. "Matanda," sabi nito, "huwag mo kaming takutin." Ngunit ang pinuno ng grupo ay nanatiling seryoso. "Totoo bang may kakaiba sa gubat na ito?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Lolo Tasio. Hindi niya maaaring sabihin ang tungkol sa kubo, sa mga duwende o sa tikbalang. Ngunit kailangan niyang pigilan ang mga ito. May mga lugar sa gubat na hindi dapat pinapasok.
sabi niya sa wakas. Tahimik ang grupo. Sa sandaling iyon ay may biglang malakas na hangin na dumaan sa kagubatan. Ang mga dahon ng puno ay biglang kumaluskos. Ang mga lampara ng mga lalaki ay bahagyang umuga. Napatingin silang lahat sa paligid. Biglang lumakas ang hangin, sabi ng isa. Ngunit si Lolo Tasio ay may napansin. Sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, tila may gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Isang anino. Napansin din ito ng pinuno ng grupo. Ano iyon? Tanong niya. Bago pa makasagot si Lolo Tasio, may narinig silang isang malakas na tunog. Tunog ng mabigat na paa na tumatapak sa lupa. Isa, dalawa, tatlo. Ang mga hakbang ay papalapit. Ang mga lalaki ay biglang naging tahimik. Mula sa kadiliman ng kagubatan ay may lumitaw na isang malaking anino. Mas matangkad pa sa tikbalang at mas mabigat ang hakbang. Napakapit ang isa sa mga lalaki sa kanyang pala. Ano yon? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Tahimik lamang si Lolo Tasio habang tinitingnan ang aninong unti-unting lumalapit. Sa kanyang isip ay naalala niya ang sinabi ng tikbalang. May isa pang nilalang sa gubat. Isang nilalang na hindi palaging mapagpasensya sa mga taong may dalang kasakiman. Habang papalapit ang nilalang, mas naging malinaw ang anyo nito. Isang napakalaking nilalang na tila yari sa lupa at bato. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. At sa sandaling iyon, napagtanto ng apat na lalaki na maaaring totoo ang mga babala tungkol sa kagubatang iyon. Ang kanilang paghahanap ng kayamanan ay maaaring magdala sa kanila sa isang panganib na hindi nila kailanman inakala. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Lolo Tasio lamang ang nakatayo ng kalmado. Dahil sa kanyang puso ay alam niyang ang kagubatan ay hindi basta sumasaktan sa mga taong walang masamang hangarin. Ngunit para sa mga taong pumasok dito dahil sa kasakiman, ang kagubatan ay may sariling paraan upang ipagtanggol ang sarili. Ang mabibigat na hakbang ay patuloy na umalingaw-ngaw sa gitna ng kagubatan. Ang apat na lalaki ay halos hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang napakalaking aninong unti-unting lumalabas mula sa pagitan ng mga puno. Habang lumalapit ang nilalang, mas naging malinaw ang anyo nito sa liwanag ng mga lampara. Isa itong napakalaking nilalang na tila gawa sa lupa at bato. Ang katawan nito ay parang bahagi ng mismong bundok. At ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Napaatras ang isa sa mga lalaki. Ano yon? Nanginginig niyang tanong. Hindi ito normal, sabi ng isa pa habang mahigpit na hawak ang kanyang pala. Tahimik si Lolo Tasio habang pinagmamasdan ang nilalang. Kahit siya ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng tagapangalaga ng gubat. Ngunit alam niyang hindi ito basta-basta lalabas kung walang dahilan. Ang pinuno ng grupo ay pilit na pinatatag ang sarili. Isang halimaw lang iyan, sabi niya. Kung kailangan, lalaban tayo. Ngunit hindi sumang-ayon ang isa sa kanyang kasama. Hindi natin alam kung ano iyan, sagot nito. Habang nag-uusap ang mga lalaki, huminto ang napakalaking nilalang sa ilang metro mula sa kanila. Ang hangin ay tila biglang naging mabigat. Ang mga dahon ng puno ay hindi na gumagalaw. Tahimik ang buong kagubatan. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang sa mabagal at malalim na tinig. Bakit kayo narito? Nagkatinginan ng apat na lalaki. Hindi nila inaasahan na ang nilalang na iyon ay marunong magsalita. Hinahanap namin ang kayamanan sa bundok na ito,
Sagot ng pinuno ng grupo. Ang mga mata ng nilalang ay tila lalo pang kumislap. Ang gubat na ito ay hindi lugar para sa kasakiman, sabi nito. Ang isa sa mga lalaki ay nagpakita ng kaba. Umalis na tayo, mahina niyang sabi. Ngunit ang pinuno ng grupo ay hindi pa rin sumuko. Hindi kami aalis nang walang nakukuha, matigas niyang sagot. Tahimik si Lolo Tasio habang nakikinig. Sa kanyang puso ay nararamdaman niyang hindi magiging maganda ang kalalabasan kung magpapatuloy ang mga lalaki sa kanilang ginagawa. Makinig kayo, sabi niya sa kanila. Ang gubat na ito ay may sariling tagapangalaga. Hindi ninyo kailangang patunayan ang inyong katapangan dito. Ngunit hindi siya pinansin ng pinuno ng grupo. Sa halip ay humakbang ito palapit sa nilalang. Kung may nagtatago ng kayamanan dito, sabi nito, karapatan naming hanapin iyon. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Ang napakalaking nilalang ay dahan-dahang yumuko at ang mga mata nito ay tumingin sa lalaki. Ang kayamanan ng kagubatan ay hindi para sa mga taong may kasakiman, sabi nito. Bigla nitong itinapak ng malakas ang paa sa lupa. Yumayanig ang paligid. Napaatras ang mga lalaki sa takot. Ang mga lampara nila ay halos mahulog sa kanilang mga kamay. Sa malayong bahagi ng kagubatan, naramdaman ng tikbalang at ng mga duwende ang pagyanig ng lupa. Nagpakita na ang tagapangalaga, sabi ng isa sa mga duwende. Tahimik na tumingin ang tikbalang sa direksyon kung saan nagmula ang ingay. Umaasa akong makikinig ang mga taong iyon, sabi nito. Samantala, sa harap ng napakalaking nilalang, nagsimulang manginig ang loob ng 4 na lalaki. Sa unang pagkakataon, napagtanto nilang maaaring mali ang kanilang ginawa. Ang kagubatang iyon ay hindi lamang isang lugar na maaaring hukayin para sa kayamanan. Ito ay isang mundong may sariling mga batas. At ang mga nilalang na nagbabantay dito ay hindi papayag na sirain ito ng kasakiman ng mga tao. Tahimik na tumingin ang nilalang kay Lolo Tasio. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, napansin nito na ang matandang lalaki lamang ang hindi nagpapakita ng takot o kasakiman. Sa halip ay tila may pag-unawa siya sa katahimikan ng kagubatan. At sa sandaling iyon, napagtanto ng nilalang na ang matandang iyon ay maaaring may mahalagang papel sa kinabukasan ng lugar na iyon. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Dahil sa puso ng pinuno ng mga lalaki, nananatili pa rin ang pagnanais na makuha ang kayamanang kanyang hinahanap. At kapag pinili niyang labanan ang kagubatan, maaaring magbago ang lahat. Nanatiling mabigat ang hangin sa gitna ng kagubatan. Ang napakalaking tagapangalaga ay nakatayo sa harap ng 4 na lalaki, habang ang liwanag ng kanilang mga lampara ay nanginginig sa kanilang mga kamay. Ang lupa ay tila huminto sa paggalaw matapos ang malakas na pagyanig. Tahimik ang buong paligid. Ang mga mata ng nilalang na yari sa lupa at bato ay nakatutok sa mga taong pumasok sa kagubatan. Umalis kayo, mabagal nitong sabi. Ito ang huling babala. Ang 3 lalaki ay nagkatinginan. Ang isa sa kanila ay agad na lumapit sa pinuno ng grupo. Tama na, sabi niya. Hindi na ito normal. Umalis na tayo. Ang isa pang kasama ay tumango rin. Hindi ko gusto ang nangyayari dito, dagdag nito. Ngunit ang pinuno ng grupo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagnanais na makuha ang kayamanan na kanilang hinahanap. Tahimik siyang tumingin sa paligid
ng kagubatan. Sa kanyang isip ay umiikot ang ideya na kung totoo ngang may kayamanan dito, maaaring napakalapit na nila. Napansin ito ni Lolo Tasio. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. "Anak," mahinahong sabi ng matanda, "maraming bagay sa mundo na hindi natin kailangang angkinin." Napatingin ang lalaki kay Lolo Tasio. "Madali mong sabihin yon," sagot niya. "Wala kang hinahanap." Ngunit umiling si Lolo Tasio. "Hindi totoo iyon," sabi niya. "Sa buong buhay ko, marami rin akong hinanap." Tahimik na nakinig ang mga lalaki. "Hinahanap ko ang paraan upang mabuhay ng maayos," patuloy ng matanda. "Hinahanap ko ang kapayapaan matapos mawala ang aking asawa. Hinahanap ko ang dahilan kung bakit patuloy pa rin akong naglalakad sa mundong ito kahit matanda na ako." Nagkaroon ng katahimikan. Ang pinuno ng grupo ay bahagyang nagbaba ng tingin. "Ngunit natutunan ko," sabi ni Lolo Tasio, "na hindi lahat ng kayamanan ay nakukuha sa paghuhukay sa lupa." Napatingin ang lalaki sa napakalaking tagapangalaga ng kagubatan. Ang nilalang ay tahimik lamang na nakatingin sa kanila. Ang kagubatang ito ay may sariling buhay, patuloy ni Lolo Tasio. "Kung sisirain ninyo ito para lamang sa kayamanan, mawawala ang matpabong ang mga bagay na hindi ninyo kayang ibalik." Mahabang sandali ang lumipas bago nagsalita muli ang pinuno ng grupo. Sa wakas ay napabuntong hininga siya. "Hindi ko inaasahan na ganito ang makikita namin dito," sabi niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang pala. Ang tatlong kasama niya ay agad na gumaan ang pakiramdam. "Tama na," sabi niya sa kanila. "Uuwi na tayo." Tahimik na tumango ang mga lalaki. Isa-isa nilang kinuha ang kanilang mga gamit. Bago sila tuluyang umalis, tumingin muli ang pinuno ng grupo kay Lolo Tasio. "Marahil ay tama ka," sabi niya. "May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kayamanan." Tumango lamang si Lolo Tasio. Habang naglalakad palayo ang apat na lalaki, unti-unting nawala ang liwanag ng kanilang mga lampara sa kadiliman ng kagubatan. Muling bumalik ang katahimikan. Ang napakalaking tagapangalaga ng gubat ay tahimik na tumingin kay Lolo Tasio. "Pinili nila ang tamang landas," sabi nito. Ngumiti si Lolo Tasio. "Kung minsan, kailangan lamang ipaalala sa mga tao kung ano ang tunay na mahalaga." Maya-maya ay dahan-dahang tumalikod ang nilalang at naglakad pabalik sa kailaliman ng kagubatan. Unti-unti, itong nawala sa pagitan ng mga puno. Hindi nagtagal ay dumating ang tikbalang at ang tatlong duwende. "Nakaalis na sila," sabi ng isa sa mga duwende habang nakatingin sa direksyon na kanilang pinuntahan. Tumango ang tikbalang. "Malaki ang naitulong mo," sabi nito kay Lolo Tasio. Napakamot lamang sa ulo ang matanda. "Ginawa ko lamang ang sa tingin kong tama." Tahimik na tumingin ang tikbalang sa maliit na bahay kubo. "Hindi nagkamali ang kagubatan sa pagpili sa iyo," sabi nito. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, naramdaman ni Lolo Tasio ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang simpleng paglalakad niya sa kagubatan ay magdadala sa kanya sa isang lugar na puno ng hiwaga. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Dahil ang mahiwagang bahay kubo ay may isa pang lihim na hindi pa niya nalalaman. Isang lihim
na magbubukas sa susunod na umaga. Unti-unting nagliwanag ang kalangitan habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng kabundukan. Ang malamig na hamog ng umaga ay bumabalot sa mga dahon ng puno at damo sa paligid ng mahiwagang bahay kubo. Maagang nagising si Lolo Tasio. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng kubo habang pinagmamasdan ang kagubatan na unti-unting nagigising. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit at ang hangin ay sariwa at payapa. Parang walang nangyaring kakaiba noong nakaraang gabi. Ngunit alam ni Lolo Tasio na hindi iyon panaginip. Ang tikbalang, ang mga duwende, at ang napakalaking tagapangalaga ng kagubatan ay totoo. Habang iniisip niya ang mga pangyayari, may narinig siyang maliliit na yabag sa damuhan. Paglingon niya, ay nakita niya ang 3 duwende na papalapit sa kanya. "Magandang umaga," sabi ng isa. Ngumiti si Lolo Tasio. "Magandang umaga rin sa inyo," sagot niya. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating din ang tikbalang mula sa pagitan ng mga puno. Tahimik itong lumapit sa harap ng kubo. "Paalis ka na ba?" tanong nito. Tumango si Lolo Tasio. "May bahay pa akong babalikan sa baryo," sabi niya, "at may mga tanim pa akong aalagaan." Tahimik na nagkatinginan ang mga duwende. "Malulungkot ang kagubatan kapag wala ka na," sabi ng isa. Bahagyang napangiti ang matanda. "Ang kagubatan ay mas matanda pa kaysa sa akin," sagot niya. "Hindi ito malulungkot sa pagkawala ng isang matandang magsasaka." Ngunit umiling ang tikbalang. "Hindi lahat ng tao ay may pusong tulad ng sayo," sabi nito. Kaya mahalaga ang mga taong marunong makinig sa katahimikan ng kagubatan. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay lumapit ang tikbalang sa pintuan ng kubo. "May isang bagay kaming nais ipakita sa iyo bago ka umalis," sabi nito. Napakunot ang noo ni Lolo Tasio. "Ano yon?" Pumasok silang lahat sa loob ng kubo. Ang maliit na kubo ay tila pareho pa rin ng kahapon. Isang banig sa sahig, isang mesa, at ilang simpleng gamit. Ngunit lumapit ang tikbalang sa isang sulok ng kubo at dahan-dahang itinuro ang sahig. "Buksan mo yan," sabi nito. Lumuhod si Lolo Tasio at maingat na inangat ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kawayan. Sa ilalim nito ay may maliit na kahong kahoy. Nagulat siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at inilapag sa mesa. "Buksan mo," sabi ng isa sa mga duwende. Maingat na binuksan ni Lolo Tasio ang kahon. Sa loob nito ay may ilang lumang butil ng binhi na nakabalot sa tela. Napatingin siya sa tikbalang. "Mga binhi?" tanong niya. Tumango ang tikbalang. "Iyan ang tunay na kayamanan ng kagubatan," sabi nito. Tahimik na nakinig si Lolo Tasio. "Ang mga binhing iyan ay nagmula pa sa mga sinaunang halaman ng kagubatan," patuloy ng tikbalang. "Kapag itinanim sa tamang lugar, magbibigay ang mga ito ng mga halamang makakatulong sa maraming tao." Nagkaroon ng kakaibang paggalang si Lolo Tasio sa mga butil na nasa kahon. "Bakit ninyo ibinibigay ito sa akin?" tanong niya. Sumagot ang isa sa mga duwende. "Dahil ikaw ang taong mapagkakatiwalaan ng kagubatan." Tahimik na tumingin si Lolo Tasio sa maliliit na binhi. Sa kanyang puso ay naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ibinibigay sa kanya. "Pangangalagaan ko ito
sabi niya sa wakas. Ngumiti ang tikbalang. Iyan lamang ang hinihiling ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas si Lolo Tasyo ng kubo. Ang araw ay mas maliwanag na ngayon, at ang hamog sa damuhan ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kahon ng mga binhi. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya sa kubo. Ngunit sa kanyang pagtataka, tila nagiging malabo ang anyo nito. Unti-unti itong nawawala sa pagitan ng mga puno. Napangiti si Lolo Tasyo. Nauunawaan na niya. Ang kubong iyon ay hindi basta lugar na maaaring makita ng sinuman. Ito ay isang lugar na nagpapakita lamang sa mga taong pinili ng kagubatan. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kagubatan habang dala ang bagong tungkulin sa kanyang puso. Pagbalik niya sa baryo, itinanim niya ang mga mahiwagang binhi sa kanyang maliit na bukirin. Lumipas ang mga buwan. Ang mga halamang tumubo mula sa mga binhing iyon ay nagbigay ng mga kakaibang bunga at halamang gamot na nakatulong sa maraming tao sa kanilang lugar. At kahit hindi alam ng karamihan kung saan nagmula ang mga ito, alam ni Lolo Tasyo na ang mga iyon ay biyaya mula sa mahiwagang bahay kubo sa gitna ng kagubatan. At sa tuwing dumadaan ang malamig na hangin mula sa bundok, pakiramdam niya ay parang may mga lumang kaibigan na tahimik na nagbabantay mula sa kailaliman ng gubat. Ang tikbalang, ang mga duwende, at ang mahiwagang kubo na minsang naging pahingahan ng isang matandang magsasaka na may mabuting puso. Lumipas ang maraming buwan mula nang makabalik si Lolo Tasyo sa kanilang baryo. Ang dating tahimik at simpleng buhay niya ay nanatiling ganoon. Ngunit may isang bagay na nagbago. Sa kanyang maliit na bukirin sa likod ng bahay, tumubo ang mga binhing ibinigay sa kanya mula sa mahiwagang bahay kubo sa kagubatan. Sa una ay inakala lamang ng mga kapitbahay na ordinaryong halaman ang mga iyon. Ngunit habang lumalaki ang mga ito, napansin ng mga tao na kakaiba ang kanilang bunga at dahon. May mga halamang gamot na mabilis makapagpagaling ng sugat. May mga gulay na masustansya at nagbibigay ng lakas sa katawan. May mga halamang nagbibigay ng mabangong amoy na nagpapagaan ng pakiramdam ng sinumang lumalapit. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumapit ang mga tao kay Lolo Tasyo upang humingi ng tulong. May mga may sakit na naghahanap ng halamang gamot. May mga magsasaka na gustong matutunan kung paano palaguin ang mga halaman. At kahit hindi siya mayaman, tumulong si Lolo Tasyo sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya ipinagkait ang mga biyayang ibinigay sa kanya ng kagubatan. Sa tuwing may nagtatanong kung saan niya nakuha ang mga binhi, ngumiti lamang siya at sinasabing galing iyon sa isang lugar na malapit sa kanyang puso. Isang hapon, habang papalubog ang araw, umupo si Lolo Tasyo sa harap ng kanyang kubo. Pinagmamasdan niya ang mga halaman na masiglang sumasayaw sa hangin. Napangiti siya. Bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa direksyon ng bundok. Ang hangin ay tila may dalang pamilyar na pakiramdam. Tahimik siyang tumingin sa malayong kagubatan. Sa sandaling iyon, tila narinig niya ang mahinang kaluskos ng mga dahon at ang bulong ng hangin. Parang may mga lumang kaibigan na nagbabantay mula sa malayo. Naalala niya
ang tikbalang, ang tatlong duwende, at ang mahiwagang kubo na nagbigay sa kanya ng bagong layunin sa buhay. Hindi na niya muling nakita ang kubong iyon matapos ang araw na iyon. Ngunit alam niya na naroon pa rin ito, nakatago sa kailaliman ng kagubatan, naghihintay sa susunod na taong may mabuting puso na makakatuklas dito. Tahimik na tumayo si Lolo Tasio at lumakad papunta sa kanyang maliit na taniman. Hinaplos niya ang isa sa mga halamang tumubo mula sa mahiwagang binhi. "Salamat," mahina niyang sabi. Sa paglipas ng mga taon, naging kilala si Lolo Tasio sa kanilang baryo bilang isang matandang magsasaka na may kakaibang kaalaman sa mga halaman at sa kalikasan. Ngunit para sa kanya, isa lamang siyang simpleng tao na minsang napadpad sa isang mahiwagang lugar. Isang lugar kung saan natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o pilak. Ang tunay na kayamanan ay ang kabutihan ng puso, ang paggalang sa kalikasan, at ang kakayahang magbahagi ng biyaya sa kapwa. At sa tuwing sumasayaw ang mga dahon ng puno sa hangin, parang may lihim na paalala ang kagubatan na ang mga taong marunong magmalasakit sa mundo ay hindi kailanman nag-iisa. Dahil sa isang lugar sa gitna ng gubat, may mga mata na patuloy na nagbabantay. Tahimik, mapayapa, puno ng pasasalamat, wakas.